Ngayon, isa-summarize natin yung dalawang video natin about culling at saka dun sa pagpili ng mga magagandang isda or kung paano ko siya pinipili. So number one guys, ang kinakal natin na isda ay yung mga isda na deformed. So ibig sabihin meron siyang kapansanan sa physical niya na katangian. For example, merong bengkong yung buntot. For example, merong cut-cut yung fins niya. Yung in terms of balloon molly, mahaba yung peduncle niya. Ayun, so kasi balloon molly dapat short lang siya, lalo yung mga show grade, coin type, bilog. Ayun, so lahat ng hindi pasok guys, physically doon sa body traits ng isang magandang balloon molly, cal na yun. So kung gusto nyong ma-achieve yung very high quality breeding, maka-classify na yun as cal. Hindi naman ako nagkakal ng ganong ka strict kasi kinaklasify ko pa rin na ito hindi naman to ganong pangit or cal quality. So tinatabi ko pa rin. So meron ako nun, yung mga vlogs ko nakita nyo, di ba sinasabi ko, ay meron ako dito mga class ganito, class A, class B, ganon. So ganon ko lang siya nire-rate. Basta hindi siya yung super ganda pero kinikip ko. Sunod ay yung color. Siyempre nag-breed ka ng gold na isda or gold na molly. Siyempre gusto mo, ganon din yung kalalabasan niya. Though fry siya, hindi mo kagad makikita yung full potential ng kulay kasi ang molly guys ay kumukuha ng kulay yan sa kinakain niya. So with also the addition of good water quality. So ang guys, ang mollies hindi sila nagmo-molt. Ayun. So siguro term lang ng iba na sinasabi nagmo-molt para masabi na ay magbabago pa yung kulay. Pero ang molting kasi technically is you're shedding yung balat or yung scales. Pero ang molly guys, kapag maganda pinakain mo sa isda, mag-a-adapt yung kulay niyan. Makikita mo sa balat niya na nag-iiba yung kulay nung scales at saka nung mismong balat niya. So kung hindi pasok sa kulay nung hinahanap mo or dun sa breeding mo yung isda, ibig sabihin cal na yun. Para kasi sa akin guys, kung hindi yun yung ini-expect mo na breed or output, hindi natin masasabing strain yun kasi hindi stable yun eh. Yung first na anak ng pinag-cross mo na strain, hindi tsak stable yun. Okay? So, ibang video na lang natin pag-usapan yung breeding at saka yung mga pagko-cross-cross. So, may mga nag-request sa atin dyan ng mga kaisda. Sa susunod na video na lang in the future, magre-research tayo muna. Okay? Next is kulay ng mata. Okay? So, sa kulay ng mata, meron tayong crystal, glitter, red, red lang. Okay? Black lang. Ayan, merong mga armored. Iba yun. So, pag dalawang stable na isda yung pinag-breed mo, dapat ang kalabasan niya is ganun din. Okay? So lahat na hindi papasok doon sa traits nung parents niya, cal na yun. Actually sa mga show narinig ko, meron palang fault sa show na kapag yung hindi pareho yung kulay ng mata, fault pala yun. I mean parang minus points or disqualified ba? Sa breeding din, kung hindi yun yung gusto mo palang output, di wag. Okay? Actually meron ako doon isang isda, wala siyang mata. Yung meron akong reels na pinost nung nakaraan, wala siyang mata. Isa lang, isang side lang yung may mata. Hindi nila nag-gets, kala nila nagtatanong ako strain. Yun kasi yung pagbungat ng isda na yun, paglingon niya, isa lang ang mata niya. Ayun. So as in wala siyang sakit, nakauka lang siya ng konti pero yung sakit wala. Isa lang yung mata niya. Ayun, share ko lang. Isa pang factor guys for cal is yung langoy. So hindi lahat guys nung perfect body shape ay tama yung langoy. So maaaring meron tayong isda na may internal pala na defect. Let's say sa swim bladder or sa other parts niya, let's say sa spine or so on, meron din siyang deformity doon. Actually, ang balloon mollies guys, deformed yung spine nila. So hindi naman dapat ganyan yung itsura ng isda na yun. Mutation lang siya or binirade siya ng ganun. So kaya siya naging balloon molly. Technically, hirap yung isda lumangoy kasi deformed yung spine niya. Ibang isda dyan na okay naman yung itsura niya. Langoy niya kakaiba. Yung isa, di ba nakita na kayo, nakatayo yung langoy niya. Pero minsan guys, pansinin nyo, may mga mollies dyan or may mga isda na lumalangoy na parang hirap siya. Nasa baba, nasa taas, sumisinghap kahit wala namang problema. O kaya naluhuli siya sa pagkain. So may mga ganun guys, akala mo may swim bladder disorder. Yun pala, may deformity siya or may damage talaga siya sa internally. Let's say from birth or ang tawag doon sa tao, di ba, inborn. Ayun. So yun guys, yung mga ganung bagay, consider natin siya as cal. So let's say na-exclude mo na yung mga bagay na yon. So dapat ang kalalabasan ng iyong culling ay yung most desirable batch ng fish na gusto mong i-keep. So doon na i-maintain mo na yung quality ng mga isda mo. So yun guys yung makakapagsabi kung gaano kagaling yung breeder. Okay, kung stable yung line mo, kung ano yung gusto niya i-breed, yun ang lumalabas. Para sa akin yun, yung gusto kong marating, sana. Ayun, sa ngayon kasi puro stable yung binibreed natin. Bibihira yung kinukuha ko kasing isda. Ilan lang kinukuhanan ko isda.
Kaya ngayon pa lang tayo ulit nag-i-eksperimento. So, yun guys, yung culling. So, ulitin ko lang, nagawa natin yung culling to keep yung quality ng mga isda. Kung gusto nyo makip, gumawa ng mga quality na line, kailangan natin talagang gawin to. So yun guys yung goal ng culling. So sana naintindihan nyo, sana napaikli ko yung discussion natin dun sa last video natin, and sana may natutunan kayo dito sa video na to. Inompress ko lang siya dito para may matutunan yung mga newbie natin, hindi sila mahirapan maghanap on multiple videos. Kung may mga topics kayo na gustong i-discuss sa mga future videos natin, i-comment nyo lang dyan sa comment section. At syempre, huwag nyong kakalimutan na i-visit yung shop natin. Ayan, Nitri-Boost at saka Sludge Out para sa mga beginner dyan, para hindi kayo mahirapan mag-maintain ng tank. Nitri-Boost for introducing probiotics na nitrifying bacteria sa inyong tank para hindi kayo tamaan ng ammonia spike or pang-agap sa ammonia spike. And meron tayong Sludge Out para naman sa mga dumi sa mga tank nyo. So itong sludge out guys, yung bacteria na to ay unti-unti niyang kakainin yung mga sludge, mga bara sa mga tanks nyo. So yung mga naiiwan dyan ng mga jebs na nakasiksik sa mga kung saan-saan, mga sludge nga eh. Tatapusin niya yung sludge out yun. Ayun, lilinisin niya yun. Okay, so maraming salamat sa panonood, and don't forget to like and subscribe, and see you on our next video.